Oy, kumusta mga kababayan kong mga Pilipino sa mang sulok ng mundo kayo naroon? Magandang araw, magandang umaga, magandang gabi, magandang araw ulit. Totoo kaya itong aking nabasa na pinost ni Optic Politics na itong bangag na administrasyon o administrasyon bet na mga sinatong ay may 2% lang na makukuha, posibleng 2% lang makukuha na boto sa sa Cebu province. Ay kung ganoon, di maganda. Ah, dahil malaki yung malaki yung bilang ng boto diyan ng Cebu province eh. Milyones din yata daw yan eh. Diyan pa lang sa Cebu, tagilid na siya. Maganda yan. Narito yung post ni Optic Politics 2 days ago. In Cebu province, according to the Cebu Headlines 24/7 survey, 84% will vote for pro Duterte candidates. Only 2% for pro Marcos. Very good. So mayroong 16% na mga botante. Sino ang mga iboboto nito? Ito. Oh. Ayan. Yan ang post ni Yan. Yan ang post ni Optic Politics. Nabasa ko. Magandang balita to kung sakasakali, di ba? Mga kababayan ko. Kasi malaking tulong to. Malaking malaking Buttrich City din itong Cebu eh. Buttrich City din ito. Kaya pala napakamot na lang ng ulo si Bangag. Napakamot na lang ng ulo si Bangag. Wala siyang magagawa kung ganun talaga ang desisyon ng mga tao dahil hindi siya gumawa ng matino. Sa loob ng magtatatlong taon, wala siyang nagawang maayos dito sa Pilipinas sa kanyang pamumuno. Ngayon, good news ito para sa ating mga DDS lovers. Ito yung mga comment, basahin natin. Itong post ni Optic Politics ay nakakuha ito ng 6.1 thousand reactions, like at saka mga heart. Walang tumawa kahit isa, hindi katulad ng mga post ni Bangag na pinagtatawanan yung mga post niya. Isa lang talaga ibig sabihin nun, ayaw na sa kanya ng mga taong bayan. Diba? Ito, basahin natin Jesus Alvarez Barot, please support the PDP senatorial and congressional candidates, grab control of Congress and the Senate, then impeach the Bangag president. Maybe from there on you can start repairing the damage they have done to the country. 2028 is too far a date. The country will be beyond repair by that time due to the looting of this greedy Marcos Araneta Romualdez regime. Posible? Pwede. Makakuha sana makakuha ng lahatin na lang natin, sana manalo na straight itong PDP laban. Tapos makakuha din ng mga congressman na kontra sa bangag na administrasyong ito. Para mabaliktad naman ang sitwasyon. Si Bangag naman ang sampahan natin ng impeachment case. Kasi baliktad yung nangyayari ngayon eh. Itong nangyayari ngayon, imbis na si VP Sara ang dapat na bibigay ng
Siya tuloy itong siya tuloy itong nabigyan ng impeachment case. Baliktad. Kung sino pa yung gumagawa ng maayos, nagtatrabaho ng maayos para sa bayan, siya pa yung sinisiraan. Talaga lang, no? Sobra talaga yung ano, sarap pag pupukpukin ng mga ulo, no? Ang sarap pag pupukpukin ng mga ulo. Grabe. Ito pa yung ano, ito pa yung post. Sabi ni Muna Doron Kule, BBM ang karapat-dapat ma-impeach. Dapat talagang ma-impeach yan. Kasi marami na, yan ang pinagkakalat nila. Pinagkakalat ng mga congressman, mga buhayang congressman. 11 days lang daw ginastos ni VP Sara ang 125 million. 11 days, ha? 11 days. Pinatunayan naman niya, may resibo naman siyang pinakita. Pero ito ngayon, alin ang mas malaki? 125 million na ginastos sa 11 days o itong 4.1 trillion na hindi pa umabot ng 20 days. Alin ang mas malaki? Ayon sa DBM, nailabas na ang pera. 63% ang nailabas na pera na ang budget na nailabas. Wala pang 20 days. Ano ngayon? Bakit walang nag-iingay ng mga senador? Walang mga nag-iingay na congressman? Walang nag-iingay ng mga makakaliwa? Nasaan kayo ngayon? Ano bang nangyayari sa inyo? Lapit nga dito at lapit yung mga ulo nyo dito at grabe, sarap yung sumusubra na kayo, Walang nag-iingay. Ayan, inilabas kahapon ni Atty. Vic Rodriguez. 63%. Inilabas din ng DBM. 63% talaga ang nailabas na. Hindi pa umabot ng 20 days. Walang nag-iingay. Walang nag-iimbestiga. Walang nagtatanong. Ano bang meron? Ano bang meron? Bakit sinisingle out si VP Sara? 125 million na ginasto sa 11 days. Ito, trilyonis na ito. 4.1 trillion. Bakit walang nag-iingay? Bakit walang nagtatanong? Bakit walang nag-aalsa o nagrarally ng mga makakaliwa? Nasaan kayo ngayon? Ang iingay nyo. Pag Duterte yung pinag-uusapan. 125 million. Kumpara sa trillion. Ano ang gagawin natin ngayon? Pati yung unprogrammed fund, 500 billion na ilabas na. Di ba dapat yung unprogrammed funds ay inilalabas yun bago matapos ang taon? Kasi yun, kinukuha yung budget nun doon sa kung may makukuhang revenue sa bansa sa taon na to. Inauna na yung unprogrammed fund Anong mangyayari? Saan mapupunta yung unprogrammed funds na yun? Uy, mga tarantado, makakaliwa, lumabas na kayo, mag-ingay na kayo. Shilo Magno, nasaan ka na? Maingay ka tungkol sa kay VP Sara. Ayan, 4.1 trillion yan. Maingay ka sa 125 million. Ayan, 4.1 trillion. Nasaan ka na, Shilo Magno? Ito pa, Naso Shine. Ang laking
perang nawala. Grabe uli. Ah. Tapos, sabi dito, ni Judy Uyang Muring, yes, PDP Laban, votes for my entire family. Tapos, sabi ni Jinjin Hubahib, di lang Cebu yan, buong Visayas at Mindanao yan. Dahil sa magiging ganyan ang kalalabasan, kailangang bantayan ang Comelec. Isa pa yan! Kasi malamang, kampante-kampante itong bangag na to, kasi malamang mayroon silang binabalak talagang maganda na masama para sa ating. Kaya dapat bantayan ang Comelec. Ah. Oh, sabi naman ni Salvador Ayukdok, pati dito sa Luzon, sa lugar lang ni Bangag siya malakas. Sa lugar lang ni Bangag siya malakas, hindi mahina na rin si Bangag doon sa lugar nila. Marami na rin Ilocano na galit kay kay Bangag. Sabi ni Oscar Beben Franzuela, Danau is Duterte, Danau is Cebu. Duterte, Cebu is Duterte. Grabe, no? Sabi ni Risa Tupas, true, I am from Asturias, Cebu, and my entire family will vote straight for PDP Laban senatorial and congressional candidates. And I am campaigning too, from Cebu to Davao Clan and friends. Duterte pa rin, yes to Team Suka. Babawi kami, never again. You know. Kaya mga kababayan ko, Cebu pa lang yan Cebu pa lang. Kaya mga kababayan ko, maging mapagmatsyag, bantayan natin ang ating boto. O kaya, bantayan natin itong Comelec. Kasi, malamang, tulad nga na sinabi ni Atty. Glinchong, niluto nila ang eleksyon na dapat ang makukuhang boto ni Marcos kasama ng mga loyalista ng Duterte ay nasa 24 million lang. 24 million lang. Pero dahil si BP Sara ay nakakuha ng boto na 32 million plus, dinagdagan daw ng Comelec ang boto ni Bangag Jr. Kaya maging handa tayo, di ba? Maging handa tayo. Kailangan wag nating hayaan na makalusot ulit sila. Kasi kung ganun ang mangyayari ulit, ano na lang ang mangyayari sa ating bansa? Ngayon pa nga lang, wala pang isang buwan, ubos na yung 4.1 trillion pesos na ilabas na. 2.2 trillion na lang ang natitira sa DBM. Kaya pala minamadali nila. Para hindi na mahabol ng mga nag-question na sila Atty. Vic Rodriguez sa Korte Suprema, para hindi na babawi ang pera. Grabe, no? Pero isa lang masasabi ko, mga kababayan ko. Ito si Martin Romualdez. Nag-aral ito doon sa World Economic Forum. Nag-aral yan doon sa World Economic Forum para maging engineer kung paano maging kurakot. Totoo yan. Yung World Economic Forum na yan ang pinakakurakot na grupo ng mga negosyante at mga taong gobyerno sa buong mundo. Yan. Kaya yan, si Martin Romualdez, doon niya nag-aral sa eskwelahan ni Klaus Schwab. Doon niya nag-aral. Hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Talagang
Ang mentor niya si Klaus Schwab. So yun lang mga kababayan ko ha. Tandaan nyo, Cebu pa lang yan. Paano pa kaya yung Mindanao? Yung ibang parte ng Visayas. Kaya dapat nating iboto straight PDP Palaban para saka tandaan nyo mga kababayan, yung mga distrito na sinasakupan ng mga congressman na luminya kay Pangulong Duterte, iboto nyo po. Huwag na kayong bumoto ng mga congressman na pumirma sa impeachment ni VP Sara. So yun lang mga kababayan, maraming salamat sa inyong panonood. See you again next time.